Chinky, kailangan ko ba talaga ng life insurance? Ay pang mga may kaya lang at mayayaman lang yan. Ay nako, yan ang maling akala ng mga tao pagdating po sa life insurance. Sa episode na ito, we're going to talk about the 8 misconceptions about life insurance. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Alam niyo ba kung bakit mga Pinoy na walang life insurance dahil sa mga maling paniniwala? Ayun po. Sa totoo lang po, kung kayong tatanungin ko, kung kayo ang tatanungin ko, di ba? Ikaw, breadwinner na nakikinig at nanonood po sa akin ngayon, kung ikaw may pagkakataon na masecure mo yung pamilya mo just in case na may mangyari sa'yo, tuloy-tuloy pa rin ang sweldo at kinikita mo na maiiwan mo sa pamilya mo. Gusto mo ba o hindi? Type lang. Gusto mo ba o hindi? Type gusto kung gusto mong ganun. Kung nagta-type ka ng gusto, ang ibig sabihin po, simple lang yan. The only way that you can provide for your family, even if you are not anymore present in this world, is through life insurance. Meron pong tinatawag na income replacement fund po. Kung ano po yung income replacement fund, pag-uusapan natin mamayang konti. Kaya nga tapusin nyo tong video na ito. Pero ngayon, pag-uusapan po natin tong 8 common misconceptions about life insurance kaya hindi tayo kumukuha po. At yung pang-7 ang pinakamahalaga. I-reveal ko yung number 7 po. Number 1 is what? Life insurance is only for older people. Pang matanda lang yan. Yes, alam ko po, ang mga matatanda, ang mga mas madaling nga ma-expire sa mundong ibabaw na ito. Pero ang life insurance ay hindi po actually sa nga pang matatanda lang. Bakit po? Kasi nga, pag tayo po ay bumili ng life insurance pag matanda na, number 1 disadvantage, mataas na po ang presyo. Number 2, malaki po ang chance na hindi ka na pwedeng insure dahil ang dami mo ng sakit at karamdaman. So, pag ikaw ay matanda na, tsaka ka bibili, it's too late, it's too costly, and it's too expensive. As a matter of fact, pag bata ka pa, kumuha ka na kasi bata ka pa, kaya mura pa ang monthly premium na babayaran mo. O number 2, ang life insurance po ay para sa mga tao may mapag-iiwanan lang. Single naman ako, hindi ko naman kailangan yan. Wala namang magmamana ng aking ari-arian. Feeling mo, ang dami nating ari-arian ha. Kung priority pero ang life insurance should be first for the breadwinners, not for the bread eaters. It should be for the person who's bringing the money, not for the dependents. Yan ang pinakaunang priority. Pero. Pag ikaw single ka, huwag mo naman isipin na wala kang iiwanan. As a matter of fact, wala kang iiwanan na pagpamana mo. Pero may iniiwan ka naman mga problema. Anong iniwan mo problema? Hospital expense. Number 2, funeral expense. Iniwan mo naman. Wala kang iniwan, wala kang insurance. But the good news is this. Think about this. Kung responsible ka bilang isang anak, bilang isang magulang, kung hindi ka naniniwala sa insurance, pero maganda ba yung idea? Huwag naman po sana, just in case na magkaroon ng karamdaman, di ba, nagkasakit, di ba, may mga hospital expenses. Una, babayaran ng mga mahal sa buhay, pero just in case na talagang nag-expire na, yung ibinayad po ng mga mahal nyo sa buhay, may ibabalik po sa kanila. Bakit po? Dahil ikaw ay may life insurance. Ganun na rin po, pagdating po sa sa last rites mo, bago talaga tayo ihimlay, di ba? At least, yung insurance can cover for it. And then number 3, malaking kasinungalingan tungkol sa life insurance. Life insurance through an employer or through my company is enough. So, meron ako life insurance eh. Hindi ko na kailangan yan. Oo, pero ang question lang, yung binili ng life insurance ng company para sa'yo ay minimum. Pero ang problema mong coverage mo, kailangan mo maximum. Ay, may 1 million na ako eh. O, may 1 million ka nga. Yung 1 million mo, pag iniwan mo sa mga mahal mo sa buhay, baka sa loob lang ng mga 2 taon, ubos na. Baka ang kailangan mo, hindi 1 million na life coverage. Baka kailangan mo 10 million pesos. Hindi naman babayaran ng kumpanya yung 9 million na natitira na kailangan mo. Di ba? Ang saya-saya mo. Kaya it's very important na kailangan po, you need to learn how to compute. You need to learn how to compute how much life insurance or coverage you need in order for you to protect your family's future income. Let's go to the 4th biggest lie about life insurance. Buy your entire family a life insurance. Again, hindi ko sinasabi na mali. Okay, completely. Pero this applies, yung buy entire family life insurance, this only applies sa mga taong nakaka-LL. Ano yung LL? Luwag-luwag. Kung masyado marami kang cash, marami kang bilan mo lahat, pati yung aso mo, bilan mo ng life insurance. Pero pag ikaw ay K, ano yung K? Kapos. Medyo tight ka sa budget. Okay? Hindi dapat lahat ang bibilan mo. Ang unang dapat po nating bilhan ng life insurance ay yung tinatawag na breadwinner. Okay? Kasi just in case na wala ang breadwinner, sinong pong papalit? Di ba? Wala. Pero kung meron pong maiiwanan si breadwinner na pera, yun po ang kanilang
panimula at pag-umpisa. Does it make sense? Bago pa tayo magpatuloy, ito naman, batiin muna natin si Noel Labog, okay, from Morocco, kay Mary Ann Lope, at the same time kay Vinya Jimenez. Maraming salamat. Number 5 live, pagdating po sa insurance, tinatawag na BTID. Ano yung BTID? BTS ba yan? Hindi po. Ang ibig sabihin niyan, by term, invest the difference. By term, ang ibig sabihin ng term insurance po, para lang siyang car insurance. Every year, nag-renew ka. Every year, pag nag-renew ka, tapon na yan. Walang babalik. Wala siyang cashback, wala siyang interest, wala siyang tinatawag na investment. Okay, it sounds right kasi mas mura po yung by term. And it's sabihin, invest the difference. Ikaw na mag-invest, ikaw na mag-stop, ikaw na mag-invest sa mga ganun para ikaw ang kumita. Sa totoo lang, this BTID only applies for people who are financially literate at alam kung anong gagawin sa excess. Pero pag walang alam, I don't advise that you go to buy term, invest the difference. Marami pa rin ibang options pagdating po sa mga insurance. Meron tayong tinatawag na VUL. When you say VUL, Variable Universal Life, it serves two purpose. Meron ka ng insurance, meron ka pang investment. Kung to know more about that, please go to your friendly neighborhood financial advisor. Sila nang tanungin mo. Number 6, lie that we believe about insurance or misconception. Life insurance is too expensive. As a matter of fact, hindi po totoo yan. Alam niyo dyan, for only 300 pesos or 500 pesos, pwede ka na magkaroon ng accidental death benefit na ang halaga siguro na mako-cover mo nasa 100,000 to 500,000 pesos. Yes, meron pong mga ganun, kaya maghanap-hanap na po kayo yung tinatawag nating na mga accidental death. At the same time, meron din mga options like term life, which I just mentioned. Mas maliit ang premium na babayaran mo compare sa mga tinatawag na whole life or tinatawag na VUL. In other words, pwede ka mag-umpisa kahit maliit. Ang importante, protektado ka. Number 7. Ito na, sinasabi ko number 7. Ito yung sinabi ko, pinakamalaking kasinungalingan na kailangan malaman. Malusog pa naman ako. Bata pa naman ako. Hindi ko kailangan yan. Ito lang, matanong po kita. Okay. Kung ikaw naniniwala ka sa kasabihan yan. Pag ikaw bumili ka ng motor at sasakyan, kailan mo ini-insure ang motor mo at sasakyan? After 5 years, 20 years, or 30 years? Sagot po kayo. Diba? Pag bumili ka ng motor at sasakyan, immediately, paglabas mo sa kasa, dapat insured na siya. Bakit po? Just in case na mabangga, makarnap, immediately protected ka. Tama o mali? Kasi mahalaga ang motor at sasakyan. Ito po, atin-atin lang to, real talk. Buti pa ang sasakyan at motor naka-insure, pero yung driver hindi. Ito lang kailan po kayo bibili ng life insurance? Wala sa edad yan. Do you want to know when should you buy a life insurance? Type when. Type when. Kung hindi kayo nag-type ng when, di ako sasagot. Di ako sasagot. Pilitin niyo ako. Type when. Alam mo when? The moment you start earning money, you should already be protected. Why? Because you become a breadwinner. You become the person who's bringing the bacon papauwi. Anong gagawin mo? Kailangan protected ka na. Just in case, syempre pag may mangyari, may maiiwan ka agad sa pamilya. Maganda bang idea yon? Kaya nga, huwag tayong magpabudol na hindi mo kailangan kahit bata ka. 8 biggest misconception pagdating sa life insurance po. Life insurance payouts are taxable. Tinatax. Laki mag-tax ng gobyerno. Well, ito yung good news. Pag ikaw ay naka-inherit ng life insurance, it's 100% tax-free. Wala kayong babayaran na tax. Protected po ito. In under any circumstances, yung perang makukuha nyo ay buong-buo at para magagamit nyo for your personal expenses or if not naman medical expenses or inheritance tax at marami pang iba. So itong 8 pinag-uusapan natin na mga misconception. Saan po kayo naniniwala? Recap po tayo. Life insurance para sa matatanda. Life insurance para taong may umaasa lang. Number 3, okay na yung life insurance ko sa kumpanya ko. Number 4, bilhan mo lahat ng buong pamilya ng life insurance. Number 5, buy term, invest the difference. Number 6, ang mahal-mahal ng insurance. Number 7, bata pa naman ako. Number 8, ang insurance ay tinatax. Kaya nga sa 8, ano ang na-realize mo sa session natin na ito? Pakitype sa comment section. Guys, may series po tayo dito about 8 misconception. Kung nagustuhan nyo series na ito, so gagawa pa ako ng series, 8 misconception about investing, 8 misconception about budgeting, 8 misconception about utang, 8 misconception about good looks. Next naman. Maraming salamat po. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.